ito natin ilagay ang tali para pag makatira tayo ng isda, hindi mawawala itong ating shaft. Tandaan, ang gamit lang po natin ay 5mm na shaft. At dito sa sabitan ng rubber ay 6mm ang gagamitin natin. Ang ipapatong natin. Yan po ang ating i-welding. At dito naman, sa kanyang dulo, ang lagayan ng flapper ay kuha kayo ng numero 1 na bronze nails. At lagyan yung ng kanal dito, yung kunti lang ha. Hindi nangangalahati para maiwasan nating mababalik kung makakatama man tayo ng bato. Yan Kasya lang. Itong isa, 5mm din. Yung ipapatong natin. Dapat ang kanal niya hindi sa gitna. Tingnan nyo ha, ng mabuti. Itong malaking bahagi ay papunta doon sa dulo. Ito namang maikli ay papunta dito doon sa sabitan ng rubber. Yung maikli lang. Yan para hindi kayo alanganin. Para po yung tali natin ay hindi masusugatan dito sa butas na ito, mas mainam pong gagamitan nyo ng metal bore tulad nito. Yan ang ikinabit ko sa aking barina. Yan, para hindi po masusugatan yung tali natin dito. Kasi tulad ko gumamit na ako ng nylon. Dahil yung nylon hindi madaling magbuhol-buhol. Yan po, malinis na po yan. Ready to use na po yan. Yan ang gagamitin ko kasi itong panana ito malinis na po yan, matibay na po yan. Dito ay lalagyan ko na lang gawan ko ng flapper.
shop na ginawa ko. Matibay po yung dulo. Kahit tatama pa ng bato, kasi kadalasan pag night dive, spear fishing, yung isda nakasandal sa bato, kahit tatamaan pa yung isda tapos tatagos dun sa bato, hindi mababali yung spear gun shaft natin dahil matibay po ang kanyang flapper at saka yung lagayan ng flapper. Yan o. Yan. Subok ko na ito dahil ito ay napaka budget lang, dahil hindi mo na kailangan gagamit pa ng malaking spear gun rubber, dahil kung malaki yung sukat ng spear gun rubber ay napakamahal po nun. Kaya ito kayang-kaya lang siyang itutulak ng 12mm, 10mm or 14mm. Yan o, magaan po siyang itulak ng mga rubber. Yan.